So alright, so ngayon, si Sir yung ating videographer, yung may-ari mismo ng ECU na to. Atong motor, hindi to sa kanya. Try lang namin paandarin yung na-repair ko na ECU, ito. Kung gagana ba yung ECU niya para makauwi na siya sa Pulumulok, South Cotabato. Tama ba sir, no? Pulumulok, okay sir, South Cotabato. Pulumulok pa sir eh. Try natin, ito yung cover niya. Ay sus! Natapon pa talaga. So, ito yung kanyang bolt. Balik mata yung temporary yung cover niya. Then dito. Para matry. Oo. Try lang natin. Dali lang mag-ikabit sir, no? May tiktik ka pilitin. May tiktik. May diskarte yapon. Then, so ito yung kanyang receiver. Okay na sir, ang resolution sa camera. Okay. Buksan natin. Yan. Then palitan natin yung kanyang receiver. Ito. Ito pala mga sir, ay yung for example, nagpalit tayo ng ECU sa isang motor at hindi natin dala yung kanyang receiver at remote, hindi po andar ang motor, magredondo lang. Redondo. No? Lagayan din yung receiver ni sir. Yan. Kasi yan yung nakaprogram sa kanyang ECU. Alright, buksan natin. Ayun. Okay. Yung sa akin yan sir na remote. Oo, sa'yo ito na remote. Okay, moment of truth. Okay. So, andar. One click lang. Oo. Okay na. Okay. Yun. So, ito pala yung clients natin from South Cotabato. Ito yung kanyang ECU na inilagay natin dito sa... Actually, customer ko rin to na Inmax version 2 na Iconic. Sira rin yung ECU. So, yan mga sir. So, dito pa. Marami pa akong ECU na ginagawa. Singit-singit lang kasi may trabaho din tayo na natupag. So, singit lang yung paggawa natin ng ECU at saka yung pag-repair natin ng mga EBS. So, ito. EBS board. Yan. So, yan na. Okay na. So, dito ka, sir. Para hindi tagid sa light. So, yan na, sir, ha. Goods na. So, anong masabi mo, sir, sa serbisyo ni part-time mechanic? Subok talaga, sir. Kay sa pagkakaalam ko, sa Manila po yung magpa-repair eh. Nandito lang pala sa Tacorong. Thank you so much, sir. Ito lang, sir, para may share tayo sa mga kasama natin na nagmumotor at saka nagmay-ari ng version 2 na Inmax Iconic. Patayin ko lang muna, sir, para kan. So, anong advice mo sa kanila, sir? Or ano yung experience mo sa motor before nasira yung ECU? Sa akin, sir, ano naman, wala namang ibang talaga sir na ibang issue yung Inmax na Iconic. Ano lang ba? Kumaga biglaan lang. Hindi ka nagdagdag ng mga additional accessories, sir? Wala, standard. Oh, yun. Ito si sir, patunay na standard yung motor niya, hindi ka nabitan ng accessories, walang idinagdag, subalit nasira pa rin yung kanyang ECU. So it means this is not isolated case na sirain talaga yung ECU ng Inmax version 2 na Iconic. For awareness lang ito mga sir. At saka hindi po lahat ng Inmax version 2 na Iconic sirain po yung ECU. Baga may batch po ng version 2 na Iconic na may tama na talaga ang kanyang ECU. So yun mga sir, baka may shoutout ka? Shoutout na lang sa nito nakakita sa vlog mo, sir, ba? Ay. Sa trabaho. Thank you so much. Thank you, sir, ha? Okay. So, makauwi na si sir ng nakangiti. Thank you so much, sir. Okay, ulitin natin, sir. Panigurado lang na... Ayun. So, andar talaga yung ECU niya, sir. One click lang. Pero ang sir, ang... Check engine. Mawala lang yan, sir. Pag ma-recognize na ng ECU na wala na yung kanyang sira. Pero hindi na kailangan i-delete. No need na sir, basta Inmax version 2 na Iconic, no need na siya i-delete ang check engine kasi ma-sense yan ng ECU na okay na yung sira niya. Kumbaga pag pag dating mo doon, kapit na lang diretso. Kapit na diretso, sir. Then, huwag ka maalala kung medyo matagal, for example, medyo matagal-tagal siya mawala. Pero mawala talaga yan, sir. Ang importante, gana na siya.
Alright, so patayin natin at si sir makauwi na. So pa-video ko sir kaya tanggalan ko ng mga receiver. Okay. So, ito na sir, ito na. So, yung remote ni sir, tanggalin na natin at saka yung kanyang receiver. So mabuti na lang at magaling si sir, no? Nagpaayos siya ng ECU, may dala siyang remote at saka receiver. At least dito, all goods talaga na matry natin yung kanyang ECU. So balik natin yung dating receiver. Yan. Madali lang ba yan ikabit sir, no? Yung receiver niya dyan lang sa ano? Oh, dyan lang sir. May takip rin din. Then, pati yung kanyang ECU. Yun. Basic lang. Iba nahirapan kasi nito magtanggal. So dito, pagtanggal ng sakit sa may ECU, may technique to siya. Dapat ingatan din kasi masisira yung kanyang sakit. Right? Okay. Sige sir. Naputang ko sa thermal paste. Okay. Ito na si sir para makauwi na ng tiwasay. Lagyan natin ng thermal paste yung kanyang ECU. So ito mga sir, thermal paste para kasi mainit na area dito mga sir. Dapat parang may protection. Compound dyan sir. Heatsink compound para may protection yung kanyang mga MOSFETs ito. So ito pala yung tama ng ECU ni sir. Naayos natin. Itong itim. Yan. Posible pa yan sir na huwag mag-overheat. Iwas, ano na yan sir? Iwas na yan na masira pa ulit. Honestly sir, may hindi natin dito ma-expect na hindi na ito masisira kasi may naayos rin ako na ECU ng Inbox version 2 na nasira ulit yung ECU niya. So far, pray lang natin na okay na to. Pero nakita mo naman sir, umanda na siya. At double check ko to, okay naman lahat ng kanyang MOSFETs. Bakit kaya sir na ano, halos Y-connect yung nasa ano ngayon? Yun nga sir, sabi ko niya hindi siya isolated na kaso. Kasi marami na kayo sir, kaya dito nga sir, kita mo, 1, 2, 3, 4. 4 na ECU yung inaayos ko dito ngayon. Panglima yung Aerox, ito sa Aerox to. Ito naman, nasira to sa kabumba. Sa kabumba sa? Bumba nung New Year. Bunabumbahan? Hindi. Yung bumba ba, yung paingay talaga. Parang na ano talaga dyan na overheat. Kanyan, error 12. Sana ko sir. Sana pa man, ay may ano ko. Pakita ko. Kasi lagyan na sa nung sir. Tagod sa. Araw na siya wala pa sir. Receiver ka. Wala pa. Right, so goods na. So sa gusto magpa-repair ng ECU, EBS, no? Lahat ng EBS, lahat din ng ECU. So dito lang po kami sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Message nyo lamang yung aking Facebook page, Part-Time Mechanic on Board. Sir, ito na sir. Bigay ko na sa iyo. Sige sir, salamat sir. Goods na yan. Okay. Okay.